Naabutan pa namin si Aida Panganiban sa Barangay Matimbong, Malolos, Bulacan habang naglalaba. Anya, madalas na walang tubig sa kanilang gripo at kung meron man ay mahina at gabi na dumadating. Kailangan talaga kasi walang tubig. Kung magkatubig kami, ating gabi na. Pagka launa, alas 12, ganun. May tulo na, mahina pa. Kaya napupuya talaga sa pag-igib. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, isa sa pangunahing dahilan ng kakulangan ng supply ng tubig ay ang patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam na ngayon ay nasa below normal operating level. Mula sa 180 meters, bumaba ito sa 177 meters o mahigit 2 metro ang ibinaba. Sa ngayon po, base sa ating pong records po, simula nung May 16, Sabado, so nasa around 73 centimeter yung ating pong binawas. So less than 1 meter naman po yung nabawas po sa ating level sa ating Angat Dam. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, posibleng limitahan ang alokasyon ng tubig dahil sa patuloy na pagbaba ng dam level na inaasahan ng epekto ng El Nino. Itinuturing ding water conservation months ang Hunyo at Hulyo upang makapag-recover ang mga watershed areas. Noong May 14, itinigil na rin ang release ng tubig para sa irigasyon dahil tapos na ang cropping season sa Bulacan at Pampanga. Isa sa mga pwede po nating intervensyon na pwede po nating ilatag ay yung pagbabawas ng alokasyon, hindi naman po dahil mababa na, but para po mapangalagaan yung mga pangailangan po natin sa mga susunod na buwan. Samantala, para sa ilang magsasaka sa Bulacan, hindi na ganong kalaki ang problema sa irigasyon matapos ang pag-ulang kamakailan na nagpatubig sa kanilang mga sakahan. Dito sa Barangay Dakila sa Malolos, Bulacan, umaabot sa 75 hectares ang mga sakahan dito. Ang problema ng mga magsasaka, hindi nadadaluyan ng tubig ang kanilang mga pananim na nanggagaling sa mga irigasyon. Mabuti na lang kahapon at nagkaroon ng malakas na pag-ulan kung saan nakikita natin na punong-puno na ng tubig ang kanilang mga sakahan. Pasalamat kami. Mayroon ng grasya ng tubig na galing sa taas. So, malaking bagay po ito para dun sa may mga nakatanim pa. Talagang mainit pa panahon at kailangan ng pananim ng tubig. Ayon naman sa MWSS, handa na ang kanilang mga contingency measures sakaling bumaba pa ang water level o magkaroon ng water interruption. Kabilang dito ang paggamit ng deep wells at water treatment plants sa Rizal at Laguna upang madagdagan ang supply. Ang naka-prepare po naming mga mitigating measures ay yung mga deep wells po natin. Ito po yung mga groundwater or yung mga deep wells na naka-distribute po sa iba't ibang lugar po dito sa Metro Manila. Meron po tayong 129 na units na kaya na pong kuhanan po ng tubig. So nag-request na po tayo sa National Water Resources Board na i-operate po namin ito just in case po na mabawasan ng alokasyon. Aside from that po, meron na din po tayong mga additional na water treatment plant dito sa may Laguna Lake at meron na din po tayo Wawa Dam po dito sa may part po ng Rizal na na-construct na po natin long last year pa. So ready na rin po itong mag-operate. Hiling ng MWSS sa publiko na magtipid sa tubig upang maiwasan ang mas malalang kakulangan sa mga susunod na buwan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.